Pilipinas, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Oy, kakofi! Si Tatay Digong nakahanap na ng katapat. Si General Torre. Nako, kung paano hindi tinantanan ni General Torre si Kibuloy, mukhang mangyayari ulit ito Mukhang magkakaroon ng version 2.0 dahil si Torre kahit ilang senador na nagpapatigil sa kanya sa pag-aresto kay Kibuloy, hindi tumitigil yan. Sa madaling sabi, makikipaglaban talaga yan. Makikipagbakbakan talaga yan si General Torre. Kung inyong matatandaan, di ba dati, pinagbantaan din niya ni Basti Duterte na sasapakin niya raw yan si General Torre. O sabi ni General Torre, andito ako, pumunta ka dito para masapak niya na. Wala naman. Di ba? All barks no bite. Ang nangyari ngayon, ayan, ang tatay naman ang binira ni General Torre ngayon. Nagsampa na ka-coffee ng inciting to sedition complaint laban dito kay Digong. Aba, hindi biro ka-coffee Itong kaso na isinampa ni General Torre o ng CIDG dito kay Tatay Digong, the best president ever kuno. Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Chief Police Brigadier General Nicolas Torre, mas kilala sa tawag na General Torre, nag-file po ito sa Department of Justice ng isang kaso, complaint against former President Rodrigo Duterte over the latter's KILL, yung KILL remark against incumbent senators. Actually, ito ka-coffee, medyo hati ang opinion ng tao dito kasi ako naniniwala ko na joke yon, ka-coffee, joke yon. Pero ang pinupunto kasi dito ng side nila PBBM, si PBBM din naniniwala. Bakit kayo laging ganyan? Bakit laging lumalabas sa bibig ninyo kapag may problema kayo, ang solusyon ninyo pagtsugi? Di ba? Laging ganyan And isa pa, maraming naniniwala sa inyo. Paano kung may anga-anga, may mga supporters kayo na maniniwala, o sabi ni Tatay Digong, itsugiin natin yung mga senador. O sige, paano kung gawin nila yan? Di ba, hindi nyo na-control yung pag-iisip ng mga taong yan. Fan mo yan Fanatic sila sa iyo Di ba, paano yan? Anong gagawin ni Digong dyan? Mabilis na lang sabihin na joke yan. Si Bato de la Rosa naglilinis. Sabi ni Bato de la Rosa, ang tagal-tagal na hindi nyo pa kilala yung si Tatay Digong. Ganyan naman talaga yan. Joke lang yan. Tingnan nyo, kapag kayo nabubulilyaso, di ba? Medyo naagrabyado kayo, nagigindihado kayo sa sitwasyon, ang sasabihin ninyo, joke lang yan. Bakit ganoon? Yun yung punto ni PBBM dyan Bakit lagi ang resort ninyo pagtsugi? Baka ganyan talaga ang gawain ninyo. Tsumugi ng tsumugi dahil si Digong mismo sa kanya mga statement sinabi niya, siya mismo tsumutsugi siya O baka totoo nga? Paano kung may mangyari ng totoo sa mga senador? May nangyari sa hindi mo inaasahan, sabay-sabay yan. O kahit hindi 15 yung natsugi, 8 lang. O sinong may kasalanan dyan? O sinong suspect dyan? Sino yung persons of interest dyan? Isa dyan si Digong. O yan, para wag nang pamarisan yan, yung ganyang remarks na yan. Kasi ikaw nga, halimbawa, mag-joke ka nga lang Di ba? O nasa LRT ka, mag-joke ka ng may bomba dyan, etc. Aarestuhin ka Ito, presidente pa ito, dating presidente. Joke lang daw yan, chuchugi, joke lang. Di ba? Yes, at some point, naintindihan natin joke lang yan. Pero may limitasyon yung mga joke na yan Senator Ronald De La Rosa, the Duterte administration's first PNP chief and now running for re-election under Duterte's PDP Laban Party, has said the former chief executive was only joking. Ganyan naman si Bato. Yan naman ang trabaho ni Bato kay Digong. Maglinis ng maglinis, tagalinis ng kalat. Yan naman talaga ang trabaho dyan ni Bato. Wala nang iba. At sinabi niya naman dyan ang loyalty niya nasa mga Duterte Kaya pag nagkaroon ng impeachment trial siguradong boboto yan against the impeachment of Sara, against the conviction of Sara. Dahil yan naman ang trabaho niya dyan, protektahan ang mga Duterte. Sa isa pong chance interview, Torres said the complaint he filed for case build-up was for unlawful utterances and inciting to sedition. Mabigat-bigat ito. Anong ibig sabihin ng sedition? Parang hinihimok mo ng sedition, di ba? Kaya inciting to sedition, parang mag-aklas kayo o labagin ninyo yung mga batas natin. Hinihimok niya. Marami siyang hinging na supporters. Mamaya maniwala sa kanya. Di ba? Mag-aklas tayo sa gobyerno. O bakbakin natin ang gobyerno. O tsugiin natin yung authority. Kung maniwala yung mga uto-uto niyang followers, hindi nagkagulo na. Kaya dapat yan kinakasuhan Tama yung mga analysis ng iba. Kasi kayo hindi nyo kinakasuhan Puro kayo bira, hindi nyo kinakasuhan. O ayan, request ninyo. O si General Torre, pinatulan na yung request ninyo. Kasuhan yan. Sabi ni Torre, alam nyo, bagong Pilipinas na
Hindi na pwede yung mga ganoong statement na kinabukasan, joke only na lang. Sa pool, may punto si General Torre dito. Bakit lagi kayong ganyan? Yung mga DDS, lagi kayong ganyan. Gagawa kayo ng mga statement, and then kapag napaso na kayo, kinabukasan, joke only. O, tinatawa na kayo ni Torre ngayon na may kasamang kaso. O, sagutin niyo yung sinasabi ni Torre. Bagong Pilipinas na eh. Hindi na pwede yung mga ganoong statement na kinabukasan, joke only na lang. Eh, kung ordinaryong tao yan, eh di kinulong nyo na agad yan. Pinatawag na agad yan ng NBI. O kung sinubpina na naman yan, may warrant na agad yan. As compared dito kay Digong na dating presidente, kasi mayaman naman sila eh. Marami silang mga abogado na kayang lihis-lihisan yung batas eh. May kakayahan sila eh. Doon talaga nasusukat na lamang ang mayaman sa mahirap. Kasi pag mahirap yan, mabilis makukulong yan. Pero itong mayayaman, mabilis silang liliko-likuan lang nila yung batas na yan. Dadaan lang yan sa galing ng abogado. Diba? Unfair yan. At ang nakalulungkot dito, yung dating presidente, yung nag-i-enable sa kalakarang unfair. So nangyayari yung sitwasyon na yan at isa ka sa major player dyan. Diba? Unfair yan. Kaya nga sana nga ma-determine, may probable cause itong inciting to sedition. Ang ma-arresto na itong si Digong eh. Total, wala pa naman yung ICC. Medyo matagal-tagal yung ICC. Sabi ni Roque, wala na raw threat sa ICC. O sige, ito na lang, yung mga kaso na lang dito. Pero ako naniniwala, hindi makukulong yan si Digong dito sa kasong ito ni General Torre. Wala yan. Kukuha lang yan na mahuhusay na abogado. Ang pinaka penalty na lang dito ka-coffee, ang pinaka-karma na lang dito ni Digong, ang hindi manalo ang kanyang mga senador. Ako naniniwala kay General Torre, matibay si General Torre, pero sa sitwasyon, base doon sa, hindi ba tayo abogado, no, ka-coffee, pero sa basa natin, opinion ko naman ito ka-coffee, sa merit ng kaso, abang mababasura din yan. Kasi ako mismo, naniniwala ako na joke lang yon, pero dapat nga kino-call out. Ito, one way of calling out itong ginawa ni General Torre. For sure, alam din niya ni General Torre na joke lang yan. Pero, yun nga kinakailangan may gawin sila. At itong kaso na yan, in a way, kahit papano, matapik man lang si Digong, oy, Digong, magdahan-dahan ka sa sinasabi mo. Diba? Feeling ko yan ang basa ko dito sa isinampang kaso ng CIDG. Hindi sila nag-aspire dyan na manalo ng kaso. Hindi ko alam ha, opinion ko lang yan ka-coffee, posibleng iba yung opinion nyo, pero ang basa ko, base doon sa merit ng kaso, ano lang yan, more of ano lang ito, topic lang ito, na parang pag hindi ka pa tumigil, siseryosohin namin yan, magsampa kami na magsampa sa'yo ng kaso. Diba? Para wag nyo nang gawin. Kasi paulit-ulit nyo lang gagawin yan Kasi tama yung sasabihin ng kritiko. Hinahayaan nyo lang kasi na ganyan na sinasabi ni Digong. Hindi nyo ina-actionan. Dilisampahanin nyo ng kaso. Kahit pa paano, magdalawang isip na yan next time. I hope nagigets ninyo ka-coffee yung punto ko. Hindi sa nagiging negative ako ka-coffee ha. Pero yan yung basa ko sa sitwasyon. Hanggang ngayon ba naman, dadalhin natin ang gulo na yan na puro tsugi-tsugi na lang. Tapos, if they will be taken on their word, bigla na lang sasabihin na joke only. Or ang latest naman, na palusot, he is only expressing a legal opinion. Ay, grabe to si Torre Hindi ko to na-expect kasi ngayon ko na nabasa itong article na yun. Oy, in fairness very wise itong si Torre Talino ni Torre dito Ulitin ko nga yan. Sabi niya, hanggang ngayon ba naman, dadalhin natin ang gulo-gulo na yan at pag-tsugi-tsugi na lang. Tapos, if they will be taken on their word, bigla na lang sasabihin na, one, joke only. Second, he is just expressing a legal opinion. In fairness, kay Torre, very witty ang ka-coffee. Kasi yan ang style nila Si Panelo, di ba, every time na may masasabi si Digong, na negative, na nagiging dehado sila. Ang linis nila dyan, paano nila lilinis yung sitwasyon, yung issue. Tama, yung sinasabi ni Panelo na he is just expressing his legal opinion. Tingnan ninyo. Matatalino kayo kaya nalulusutan ninyo yan. Pero kung ordinaryong tao, hindi makalulusot yan Kaya kabuti nandiyan si Torre si General Torre, para kahit paano mabalanse man lang yan Sampahan talaga ng kaso yan Correct, joke only or expressing his legal opinion lang dyan. Ay nako, ang karma dyan ka-coffee, dito na lang tayo. Mas posible pa ito ka-coffee, wag nyong iboto yung mga senatorial aspirants ni Digong. Yan yung kabayaran sa mga pinaggagawa nila. Yan na lang, at least kahit paano makaganti kayo, o kung makaganti tayo dito sa mga sinasabi nila. Kasi dito sa kaso na yan, I don't think magpo-prosper yan.
During the PDP Laban proclamation rally, Duterte said all PDP Laban candidates would get a seat in the Senate if 15 senators will be machuchuging araw. Sabi nga ni PBBM dyan ano yan? Wala na ba kayong pag-asa? Hindi nyo na nakikitaan ng magandang chance na manalo yung inyong mga senatorial aspirants, kaya kinakailangan ninyong tsumugi. Malamang, ganyan yung ka-coffee. Kasi ang goal ng admin slate 12-0. Hindi ako naniniwala sa 12-0. Sa tingin ko, mga 10 or 9 out of 12 aspirants lulusot yan ka-coffee. Pero yung 12 mukhang malabo-labo ka-coffee, no? Kasi may mga kasama din sila sa alyansa na medyo alanganin gumagaron-garon din sa survey. Survey lang naman yung basis natin dyan. Pero syempre, ang ating wish lang din naman dyan, ang hiling lang natin dito sa mga aspirants, sana, pag nandyan na kayo, suportahan ninyo yung gobyerno. Suportahan ninyo yung administrasyon. Huwag kayong maging Bato de la Rosa. Huwag kayong maging Robin Padilla dyan sa Senado. Kasi parang, para saan pa? Kaya nga kayo binoto dyan para sa bayan, hindi para sa mga Duterte. Diba? And hopefully, yung mananalo, yung iboboto ninyo, iboboto para ma-convict si Sara Duterte, para matsugi na yan. Diba? Para hindi na makatakbo sa mataas na posisyon. Dahil kapag makatakbo pa yan, may chance pang manalo yan. Iulitin na naman yung pagwawalda sa confidential funds. Imaginein mo, yung 125 million, winaldas lang sa loob ng 11 days. Paano kung presidente na siya dyan? Sandamakmak na salapi na yan. At baka wala na tayong marinig yan kung saan pinagdadala yung pera na yan. Diba? Sought for comment, former Presidential Legal Counsel Salvador Panelo called the filing foolish, saying Duterte was joking. Yan na naman si Panelo. Siyempre, mga style ni Panelo na naman Akala mo siyang pinakamatalinong abogado ang datingan nito lagi. Ano ba itong bansa natin? Hindi ka na pwedeng magbiro. Magbibiro ka lang ba? Fafailan ka na ng kaso? Wala ba tayong demokrasya? He said, usapin ba ito ng demokrasya? Feeling ko hindi naman. Kahit joke lang yan, hindi yan usapin ng demokrasya. Bomb threat nga Ano yun? Demokrasya ba yan? Mag-joke ka lang. Joke lang. Re-repent kita. Joke lang. Ganon? Parte ba yan ng demokrasya? Hindi ko naniniwala kay Panelo sa sinasabi niya dyan. Hindi parte ng demokrasya yan. Joke yan. Kapag napasok kayo, kapag hindi kayo napasok, totoo yan. Diba? Tapos, questionin niyo yung demokrasya. Ewan ko. Panelo said Duterte's remark was an acknowledgement of the strength of the other senatorial candidates. He added that the senators themselves did not react to the statement. However, the CIDG chief stressed that Duterte's words may be taken seriously by his supporters, saying this has happened during the Duterte administration's drug war. Yun, tumpak. Yun yung sinasabi natin kanina. Paano nga kung may eng-eng na follower si Digong na naniwala doon sa statement na hindi niya tinitingnan niya as a joke? Inunahan niya na o nagtsugi-tsugi siya dyan kung nga sino mga senatorial aspirants. Di ba? Nangyari na yan Di ba? Sabi niya, pag chuchuchugiin ang mga etc. Di ba? Pagpapatayin daw ang mga adik. Nangyari nga. Maraming ang nagpatayan, sabi ni Torre. Joke lang yon. Hindi joke ang 30,000 na natsugi under the Digong admin na hindi nabigyan ng due process na dapat ibinibigay alinsunod sa ating saligang batas. Ang mga minor de edad na natsugi, ang mga kabataan, estudyante na pagkamalan, chinugi, hindi nabigyan ng due process. Joke yun? Sabi ni Torre, nangyari na yan. Sapul kayo ngayon, harapin nyo si Torre ngayon. Bato, harapin mo si Torre ngayon. Tingnan natin kung umubra ka. The CIDG chief said he filed a complaint in his capacity as the director of the CIDG, a Filipino citizen and a policeman. Meanwhile, Torre denied that he has any political motive, saying that it is beyond politics. Malamang, ang isisisi nila dyan kay Torre, inutusan ni PBBM yan. Yan ay politically motivated na naman. Yan ang sasabihin nila dyan na parte yan ng gimmick ng administrasyon para mapabagsak itong senatorial aspirants ng PDP. Yan ang statement nila dyan. Yan ang narrative nila yan. Inutusan si Torre ni PBBM para gawin yung pag-file ng kaso na yan. Ako nga naniniwala, hindi magpo-prosper yung kaso na yan Mababasura din yung kaso na yan Pero politically motivated yan. Tama lang itong ginagawa ni Torre. Kasi, again, tulad ng argument ko kanina, topic lang to.
na sana sir, kasi dati kang presidente, tumigil ka naman. In a way, insulto nga ito ka-coffee. Itong pagpa-file ni General Torre, insulto yan. Kasi alam nyo na joke lang yan, pero si Torre, na mas mababa sa inyo, di hamak. Kasi presidente ka dati, di ba? Si Digong. Mas mababa sa si Torre, parang sinampal ka, sir, mali yung ginawa mo. Ito, tapikin kita ha, pero sampahan kita, pero di ka naman makukulong. Yan yung basa ko dyan. Tama itong ginawa ni Torre. Ngayon, yun na lang. Siyempre, sisi nila kay PBBM na si PBBM na naman may kagagawan yan, etc. etc. Ewan ko sa inyo. Pero at least kahit papano, no, natapik ni General Torre itong si Digong. O siya, sige, i-komento anong basa niyo sa sitwasyon na ito ka-coffee. Comment po ang inyong mga opinion reaction dyan sa ating comment section, no, para mabasa rin po yan ng iba natin mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook ka-coffee, please pasuyin na lang like and follow. Yung mga nasa YouTube, nandiyan dyan po sa baba, click lang po na subscribe and hit the notification icon para updated din po kayo sa ating mga bagong upload. Ako yung pansamantala munang magpapaalam. Kita-kits tayo ka-coffee sa ating next video. Maraming salamat po sa inyo. Bye-bye everyone. Good night.